Ang Philippine conglomerate, Ayala Corporation ay pumasok sa isang bagong pakikipagtulungan sa Swedish home furnishing giant IKEA, na nagpapahiwatig sa isang paparating na pagbubukas, upang magdala ng isang bagay na kapana-panabik sa norte. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Binubuksan ng Swedish home furnishing giant IKEA ang pangalawang opisyal na sangay nito sa Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Ayala Group. Buksan ng IKEA ang unang plan and order shop sa Pilipinas sa Trinoma Mall sa October 23, na nagdadala ng abot-kayang at napapanatiling disenyo na mas malapit sa mga residente ng Northern Metro Manila. Ang pakikipagtulungan na ito sa pagitan ng IKEA at Ayala Malls ay nagpapahintulot sa amin na lumikha ng mga space na maa-access, maginhawa at nakasisigla, sabi ni IKEA Philippines Country Retail Manager Ricardo Pinheiro. Ang IKEA Plan and Order Shop ay isa sa pinakabagong mga format na mayroon kami. Ito ay talagang isang tindahan kung saan ang mga customer ay maaaring mag-order ng buong saklaw ng IKEA. Ito rin ay isang tindahan kung saan maaaring planuhin ng mga customer ang kanilang mga solusyon sa bahay. Ito rin ay isang tindahan kung saan ang mga customer ay maaaring makolekta ng kanilang mga online na order, aniya. Sinabi ni Pinheiro na ang format ng Plan and Order Shop ay magagamit sa iba pang mga site ng IKEA sa buong mundo tulad ng London, Paris, Stockholm, Spain at Portugal. Ang unang IKEA Plan and Order Shop sa Pilipinas ay magiging isang 500 square meter store na matatagpuan sa antas ng lupa ng Trinoma Mall. Sinabi ni Pinheiro na ang kabuoang pamumuhunan para sa tindahan ay mula sa 30 milyon hanggang 35 milyon pesos. Nagtatampok ang shop ng maliit na tindahan ng scale na may mga vignette ng silid at mga produkto na maaaring bumili ng mga mamimili sa in-store at gumaganap din bilang isang free collection point para sa mga online na order. Ito rin ay isang space para sa mga customer na planuhin ang kanilang mga pangarap na kusina, aparador at kabinet ng imbakan na may parehong gabay na dalubhasa tulad ng inaalok mula sa tindahan ng IKEA sa Pasay City. Nilalayon ng IKEA Plan and Order Shop na gumawa ng abot-kayang bahay na kasangkapan kahit na mas madaling ma-access sa mga mamimili mula sa bawat sulok ng Metro Manila. Sinabi ni Ayala Mall Chief Operating Officer na si Paul Burkett na ang pagbubukas ng IKEA Plan at Order Shop ay tumutugma sa patuloy na pag-refresh na isinasagawa sa Trinoma. Mahalaga na talagang kritikal na ang kauna-unahan na plan and order point na ito sa Pilipinas. Ito ang bagong format ng retail na nagdadala sa tatak ng IKEA na mas malapit sa mga mamimili. Pinagsasama nito ang kaginhawaan, pag-access, pagbabago, ngunit mas mahalaga, ang mga pambihirang produkto. Binibigyan namin ang mga tao ng isa pang dahilan upang bisitahin ang Trinoma, sabi ni Burkett. Sinabi ni Pinheiro na ang plano para sa IKEA Philippines para sa pagpapalawak ng pasulong ay upang galugarin ang parehong malaking tindahan pati na rin ang maliit na scale plan at mga format ng order shop. Binuksan ng IKEA ang unang store nito sa bansa noong 2021 sa Mall of Asia Complex sa Pasay, na kasalukuyang pinakamalaking store ng IKEA sa mundo. Matatandaan ang Swedish furniture maker IKEA ay naglagay ng 7 bilyong pesos, halaga ng paunang pamumuhunan para sa pinakamalaking store sa buong mundo. Matatagpuan ito sa MOA Complex sa Pasay City, matapos na mabigyan ng kumpanya ang isang pangmatagalang kasunduan sa pag-upa sa SM Prime Holdings Incorporated, making the company the largest anchor tenant in MOA.
Samantala, ang Cerberus Capital Management LP ay nagsumite ng isang unsolicited bid upang mapatakbo ang Subic Bay International Airport, sinabi ng isang opisyal ng Subic Bay Metropolitan Authority, SDMA, noong Lunes. Ang kumpanya ng pamumuhunan ng US na iminungkahi na kumuha ng operasyon ng Subic Airport bilang bahagi ng plano nito upang mabuhay ang pasilidad, na dating nabuo ng bahagi ng isang mas malaking base ng US Naval bago ang pagsasara nito noong 1990s, sinabi ng representante ng SDMA na si Vicente A. Evidin Jr. Si Cerberus ay nagsumite ng isang unsolicited proposal upang sakupin ang Subic Bay International Airport. Ang mga plano ng pagpapalawak ng firm ng US sa Subic Bay ay sa gitna ng na-update ng interes ng US sa pagpapalawak ng footprint nito sa Pilipinas sa gitna ng lumalagong assertiveness ng China sa South China Sea. Ang Cerberus ay magpapatakbo ng bahagi ng isang 310 hektaryang South Korean-owned shipyard west ng paliparan kung saan nagsumite ito ng isang unsolicited bid. Ang US Marine Corps ay nag-upo na ng isang 57,000 square foot warehouse sa bay upang mag-stage vehicle at kagamitan sa engineering, habang ang US Navy ay nakatingin din sa isang malapit na 25,000 square meter climate-controlled facility for lease. Mayroong patuloy na pag-ikot ng mga barkong pandigma ng US dahil sa ang katunayan na ang Scarborough Shoal ay matatagpuan lamang 200 kilometro mula sa daungan. Ang Pilipinas at China ay nasa loggerheads sa mga pinagtatalunang tampok sa South China Sea, na nagre-resulta sa mga pag-aaway sa dagat habang itinutulak muli ng Maynila laban sa kung ano ang inilarawan nito bilang pag-encroachment ng Beijing ng mga tubig sa loob ng Exclusive Economic Zone. Inaangkin ng Beijing halos lahat ng strategic waterway via a U-shaped, 1940s 9-line map na overlay sa eksklusibong tubig ng Pilipinas at kapitbahay tulad ng Vietnam at Malaysia sa kabila ng isang 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration in The Hague that voided its claims.